So meaning dito po meron pong katwiran ang prosecution, Senator. Correct, correct. Ang sabi kasi nila, accumulation of ill-gotten wealth at gusto nilang ipakita sa umpisa pa lang ng public life. Kaya yata bumabalik sila all the way to 2007 kasi yan yata yung taon kung saan naging napasok na sa gobyerno si then Attorney Sara Duterte. Okay. Yung po ulit lang, balikan ko yung sinasabi nyo doon sa Duterte versus HOR na sinasabi po ng depensa na kanila pong sinasandalan, na jurisprudence. Pwede pong pakiklaro lang po again sa amin, yun ho bang specific wordings doon ng Supreme Court? Klaro? Klaro ho ba naman talaga doon? O na ito ngayon ang bagong panuntunan sa usapin po nitong mga back records na ito? Again, please. Ang problema kasi, Ted, sa mga Supreme Court decisions, lalo na yung mga mahaba at maraming mga sinulat doon na iba-ibang ideas, talagang makakakuha ka roon ng entry o ng salita na pwede mong gamitin pandepensa sa posisyon mo kasi nga sa dami ng mga sinabi doon, 100 pages yun eh. Tapos sa yung motion for reconsideration, hindi ko alam kung ilang pages yung pag-resolve noon eh. So, pero kaya nga meron sa law na sinasabi na ratio decidendi, yan yung ibig sabihin nun, yan na yung pinakalaman ng desisyon kasi sinasagot niya yung issue. Kung may mga side comments na wala naman nag-object din, walang nag-dissent, pero hindi ang inimbento ng mga abogado diyan na hindi yan ruling yung side comments kasi wala namang issue eh. Kaya nga hindi naging controversial yung side comment na yan kasi nga hindi yan yung issue. So kung may side comment doon na hindi pwedeng imbestigahan ang mga kilos ng isang impeachable official bago siya naupo sa kanyang impeachable position, hindi po yun yung issue nung kaso yun, 'di ba? Ang kaso noon, ang issue noon is yung direct filing ba? Yung process, yung process. Yung process na hindi dumaan sa Committee on Justice kasi more than one-third ang pumirma, dumiretso sa Senado. Yun yung masasabi nating issue doon. So lahat ng mga pronouncement ng korte tungkol doon na kailangan ng due process diyan sa umpisa, kailangan ipabigyan ng kopya lahat, ipasagot ang respondent. Yun yung masasabi nating aral ng kaso na yan. Hindi ka na pwedeng kumuha ng kahit ano pang mga nakasabi doon kasi naalala ko, Ted, yung original decision na yun, meron pang paragraph doon, 1 or 2 paragraphs about the impeachment of Supreme Court justices themselves. Hindi naman sila involved doon sa kasong yun. So, yan ang example ng mga obiter dictum. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.